Hi everyone! I'm Jeneline Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay mouth tutorial. Nag-post ako nung April 1. Ang sinabi ko dun is, I will delete all my art and ASMR videos. April Fools dun. Joke lang yun. And also, medyo nagigilty ako kasi yung iba tinake it seriously. Pero honestly, medyo natuwa ako kasi yung iba, mga nalungkot, they really care sa channel if ever man na nawala. Kapag gumagawa ka ng video, iniisip ko kayo if ever ba na may mapupulot kayong value sa mga ginagawa ko. Na maybe to help you sa drawing, painting, mga tutorial, or maybe patulugin ka sa mga ASMR video or to entertain. And yun nga, gusto ko lang ulit magpasalamat sa inyo for supporting and giving love to this channel. And kindly share this channel sa iba to help me grow this channel, diba? So yun lang, so let's start the tutorial. Inuuna ko dati yung pag-drawing ng Cupid's bow at sinusunod ko yung pag-drawing ng upper vermilion border at yung hati ng lips without measuring kung pantay ba yung hati. Next ay gumawa ko ng little curved line sa ibaba ng upper lip para may space yung sa ngipin. At another curved line na medyo mas malaki at ito naman yung lower vermilion border. Medyo ina-exaggerate ko din yung pag-drawing ko . Sa teeth part, onting bukas lang ng lips yung ginawa ko, mga 4 na ngipin lang yung kita at nag-line ako sa gitna. Ginawa ko pang bold yung border ng lips at medyo diniinan ko din yung pressure ko sa paghawak ng pencil. At nilagyan ko din ng details like yung sa creases ng lips at mga straight at bold line yung ginawa ko. Nilagyan ko din ng dark shading yung oral commissure. Dark shading din sa ibaba ng lower lip. Then harsh at bold line yung philtrum sa taas ng upper lip. At sa pag-shading kung ano-anong direction yung pag-stroke ko sa pencil at hindi ko iniisip kung saan yung mid-tone, highlight at shadow. At super harsh lines lahat. Sa first stage ay gagawa muna tayo ng guidelines natin. Gumuhit ng straight horizontal line, ito yung magsisilbing hati sa upper at lower lips. Gumuhit ng straight vertical line sa gitna ng horizontal line. Ito yung magiging guide para sa width ng upper at lower lips. Sa taas ng horizontal line, gumuhit ulit ako ng maliit na horizontal line. Ito yung magiging width kung gaano kalaki yung pagbukas ng mouth. So, depende sa inyo kung gaano nyo kalaki gusto. Sa itaas na maliit na horizontal line, nag-drawing ako ng 2 bilog na magkatabi. Ito yung magiging guide natin sa paggawa ng Cupid's bow. Again, it's all up to you kung gaano kalaki yung gusto nyong lips. If gusto nyo na manipis na lips, then liitan nyo lang yung bilog. Mag-drawing ulit tayo ng 2 bilog sa ibaba na mahabang horizontal line. Ginagamit ko din yung lapis para mag-measure. Pwede kayong gumamit ng ruler para mas precise. So, ayan yung mga guide na gagamitin natin sa pag-drawing ng lips. Sa stage 2 na tayo ng pag-drawing ng lips. Yung pinakataas na bilog kung saan sila nag-meet, dun tayo magsisimula. Pagduktungin yun hanggang sa oral commissure o end ng lips. Ganon din yung gagawin natin sa kabila, pagduktungin din natin. Sa ibaba ng bilog sa upper lip, gumawa ng curve line at medyo ilagpas sa horizontal line. At ganon din ang gagawin sa kabila. Sa lower lip na tayo. Mula sa oral commissure, gumawa ng curvy line at ilagpas din ng kaunti sa horizontal line. Take note na huwag yung straight line na, lagyan nyo ng onting shape yung body ng lips. At dun sa gitna may onting indentation din. Sa right part, ganun din yung gagawin. Parehas lang kasi front view ng lips yung ginagawa natin. Take note din na super light lang yung pressure sa paghawak ng pencil para hindi ma-indent yung paper. Sketch pa lang naman ito para mas madali ring mabura if ever na magkamali tayo. Para sa lower vermilion border, pagduktungin ang magkabilang oral commissure. Pa-curve din at yung width ay hanggang sa ibaba ng mga bilog. Sa teeth, sundan lang natin yung guide na vertical line. Ito din yung gitna ng teeth. Take note na mas malaki yung 2 ngipin sa unahan. So, ayan yung structure ng lips. Also, sometimes 3 circle lang yung ginagamit ko. Iba yung guide pero halos same lang yung process. Nakalimutan ko mag-disclaimer na hindi ito yung standard na pagguhit ng lips. Maraming ways kung paano mag-drawing. Ito yung ginagawa natin ay my own preference. Pwede mong gawin, pwede ding hindi. Walang pilitan. Next ay yung final sketch ng lips. Gumamit ako ng black color pencil at in-outline ko yung final drawing ng lips.
At super light lang din yung pressure ko sa paghawak ng pencil para hindi maging harsh yung lines. Pagkatapos i-outline ay buruhin lang gamit ang eraser. Dahil color pencil to, hindi masyadong mabubura yung mga ginawa natin. Ang mabubura lang ay yung mga lapis. Gamit ang same 2B pencil ay gagawa tayo ng some details like yung creases sa lips. Huwag yung going straight lang yung creases katulad yung sa don't. I-curve nyo yung lines para hindi maging flat yung lips, may body siya. Dito, gagamit tayo ng charcoal powder. Kung wala, pwedeng ikis-kis yung compressed charcoal o charcoal pencil sa nail file o papel de liha para maging powder. Small pointed brush yung gagamitin natin para i-outline yung inner part ng lips. Ito yung pinaka-darker part pero hindi agad natin ida-dark. Layering yung gagawin natin, light to dark. Also, medyo paulit-ulit ako sa bawat video na ginagamit natin tong charcoal kasi same process lang, iba lang yung subject pero sa pag-shading yun, same lang din. Ginamit ko yung fluffy brush at mag-load ng charcoal powder para lagyan ng first shading yung lips. At huwag nyo munang lagyan ng shading yung mga part na highlight o lighter part. Usually, mas lighter yung lower lip kaysa sa upper lip. Pero pwede mag-iba depende sa light source. Darker shade naman yung inner part at yung pa-oral commissure. Fluffy brush yung gamitin sa mga soft shading at fine point o 8B pencil ang gamitin kapag sa mga precise at defined details. Sa size naman ng brushes, depende sa laki ng papel yung ginagamit. Mas malaking size ng paper ay mas mainam na gumamit din ng mas malalaking brushes para mas mabilis din yung process. So that's why na hindi ako masyadong specific sa size ng brush na ginagamit ko. Pero for your reference, mga half ng short paper yung ginagamit ko. At yung brushes naman ay mostly mga makeup brushes because why not, diba? Nag-work naman. Mga 2 to 6 yung sizes. Gamitin ulit natin yung small pointed brush na size 0 para i-define yung creases sa lips. Take note din dahil na charcoal yung ginagamit natin, huwag yung kalimutan itaktak at itry sa scratch paper para mawala yung mga excess at maging even yung charcoal sa brush. Kasi kapag nag-load ka ng charcoal at pinang-shade mo agad sa drawing, darker yung unang apply at magiging lighter na sa susunod na stroke kaya magiging streaky yung shading. Kaya bawat load nyo ng charcoal, ipahid muna sa scratch paper. This process din ay medyo mabagal pero ang smooth ng result niya. Pagkatapos ng brush ay gumamit ng 8B pencil para i-darken yung mga details. Pero still, sa stage na yan, light pa rin yung pressure ko. Mas madali kasing i-judge yung tonal value kapag ginagawa mo layer by layer yung shading. Pero sa process na ito, hindi ko muna nilalagyan yung shading sa teeth kasi baka medyo ma-overwhelm na kayo sa mga explanation kaya hindi ko pinagsabay. Focus muna tayo sa lips. Small filbert brush yung gagamitin natin para gumawa ng shadow sa lower lip. Take note kung saan yung light source Ang light source ko dito ay yung sa upper right corner. So, ang shadow area ay yung sa opposite side which is yung sa bottom left. Balik ulit tayo sa shading ng lips gamit ang fluffy brush. This time, gagawin natin na mas darker yung shadow sa lips. Ito din yung gagamitin natin sa pag-shading ng skin sa paligid ng lips at dun sa philtrum. Lagi nyo rin tatandaan na sa realism, hindi strong at dark yung outline. Also, you can observe your face sa mirror at mapapansin nyo na walang solid bold lines, diba? Smooth yung transition kapag realistic yung ina-achieve. Simulan na din natin sa paglalagay ng shading sa teeth kasi medyo napag-iiwanan na. Sa teeth, ang isang mistake na ginagawa ay totally white yung color. May shading din yan. Merong shadow, mid-tone, at highlight para magkaroon ng dimension. Usually, medyo darker yung sa upper teeth dahil sa shadow ng upper lip. Lighter yung dalawang front teeth kasi nasa unahan sila at nakakatanggap ng light at nagiging darker yung mga sumunod kasi pa-curve yung teeth natin. At yung hati ng ngipin ay soft lang, huwag harsh line. I will keep adding charcoal sa mga darker part lalo na dun sa mga upper lip at sa inner part. At huwag kayo magmamadali sa pag-shading. Take your time. Kasi kapag nagmadali ka, dun na bumibigat yung kamay mo at hindi na nagiging even yung pag-shading. Napansin nyo na ang dali kong tinapos yun sa don't, diba? Halos walang shading, walang dimension, o flat lang tignan at hindi realistic. Kapag gusto mo maging realistic yung drawing, take your time to build ang tonal values. Don't rush at relax ka lang. At trivia muna tayo about sa lips kasi same lang yung process, nag-a-add lang tayo ng more charcoal sa mga darker area. Ang lips
lips ang isa sa pinaka-sensitive parts ng katawan natin. Merong more than 1 million nerves pero walang defensive membrane for protection. Hindi rin pinagpapawisan ng lips kaya mabilis maging dry, kaya gumamit ng lip balm at drink water. Yung lips daw natin ay parang fingerprints. Wala kang makikitang individuals with identical lip impressions. Back to the tutorial, gagamit tayo ng kneaded eraser at rubber eraser para gumawa ng highlights. Gamitin yung kneaded eraser kapag sa mga lighter part, yung ililip lang yung some charcoal. Yung rubber eraser naman kapag totally white yung highlight. Again, take note kung nasaan yung light source. Yung light source dito ay nasa top right kaya mas maraming highlight yung sa right side ng lips. And meron ako nagawang do's and don'ts sa eye naman at mga charcoal tutorials din. Ililink ko down below sa description box yung mga related videos. So open nyo lang yun for more information. Kindly support this channel by liking this video at kung bago ka pa lang dito, subscribe ka na at tap mo yung bell para hindi mo ma-miss ang mga bawat videos. Like nyo din yung Facebook page ko, follow nyo ako sa Instagram at Twitter, dun ko pinupost yung mga whips ko para stay connected tayo. And again, share this video to help me grow this channel at sa mga friends mo to help them na may gantong video. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!